I did you wrong. I lost my business, my pride, and the people's respect for me. But I don't understand it either, Rufa. On top of all my losses, it's losing you that I regret the most. Akala niya'y kaya niyang gantihan ang ex na muli itong magpakita matapos makipaghiwalay sa kanya. Pero hindi pa pala siya nagbabago. Marupok pa rin pagdating dito. Dear Amihan Stories presents My Boss, My Ex, written by Eya. Hanggat bumabalik sa akin, ibig sabihin, ako yung paborito. Puno ng kumpiyansang ani Rufa. Nginiwian siya ng kaibigang si Irene. Yan yung definition mo ng love. You're degrading yourself, Rufa. Hindi porket gwapo, mayaman at malaki, hayaan mo na siyang paikutin ang mundo mo. Pangaral nito, palibhasa yung una mo siya, kaya ka naaaning. Mapait niyang nilunok ang nilalantakang cheesecake. Napilaukan siya. Baka sumama ng pride at ang kinain niyang mga salita doon. She's not naive. Siguro'y dala lang din ng atraksyon. Ang pangako niya pa naman kay Irene, magiging wais at sigurista siya. Jim has a history of womanizing. College pa lang. Ngunit 3 buwan kasi mula nang ligawan siya nito, bumigay na agad siya sa lalaki. Sumimsim si Rufa sa iced coffee. Pero sabi niya, I'm driving him crazy. I'm so different from the other girls he met. Pinaparamdam sa akin ni James na special ako. What's not to love about him? Well, everything. Kasi babaero siya. Trademark na mga babaero ang mabubulaklak na salita. Rufa, hindi sa nagiging kontrabida ako But please, matagal na ako sa larangan ng landian. Alam ko yung mga galawan ng gaya ni James Villarreal. Umiling siya. Ayaw tanggapin ang sinasabi ng kaibigan. Imposibleng hindi ma-fall sa kanya si James. Iba siya sa mga babaeng dumaan sa buhay nito. I'm the one for him. Ipapakita ko sa kanya. Mangiyak-ngiyak ang kaibigan nang sabihin niya yon. Mukhang suko na sa kanyang pagmamatigas. Ewan ko sa'yo, huwag kang iiyak sa akin kapag iniwan ka na niya. May expiration yan. Magsasawa rin ng lalaking na iiwan kang luhaan. Pinanggigilan nito ang hawak na croissant. Basta, konting tip. Don't give him your all. Ha? Pero binigay ko na lahat. Umirap ito. Alam ko, kaya nga baliw ka na sa kanya, diba? Ibig ko sabihin, huwag kang clingy. Ipakita mong you can live without him too. Diyos ko ka, nag-aalala ko sa'yo. Amo na lang na ikwento kung kailan na ibaba mo ng watawat. Halos sabunutan siya nito sa inis. Rufa was not oblivious to sex. Kahit pa no boyfriend since birth, familiar naman sa kanya ang bagay na yon. It's an intimate act between lovers. At mahal nila ni James ang isa't isa. Pwede ko bang mahiram si Rufa, Irene? Anang isang baritonong boses. Ngiting-ngiting sinukbit niya ang sling bagat tumayo. Mauna na kami. Bumeso siya sa kaibigan saka lumingkis sa braso ni James. Kanina ka pa, babe? Magiliw na anya sa lalaki. No, I just arrived. Anong pinag-uusapan niyo? You seem so invested. Ikaw, hindi pa rin makaget over si Irene na sinagot na kita. Sabagay, it was just yesterday when I introduced you to her. Hinatak nitong baywang niya saka tinulak ang pinto ng coffee shop pabukas. Nang makarating sa kotse, naputol ang tili niya matapos sunggaban ni James ang kanyang labi. We're in public, babe. Halos nali yung bulong ni Rufa. Tumawa lang ang lalaki. Baliw na baliw talaga siya dito. James, pwede na ba kitang ipakilala kila Daddy? I've been meaning to tell them na may boyfriend na ako. Turan niya dahilan para matigilan ito. You love me that much? Oo naman. Gusto ko legal tayo sa kanila. At ako sa family mo. Isn't that the standard way? Rufa, there is no standard way in love. Mas maganda sigurong patagalin pa natin tong relasyon natin. Nadismaya siya. Ganun ba? I thought it's best that we meet each other's parents as early as possible. Babe, I love you, okay? Ang mahalaga tayo. We don't need someone else's approval. Hinaplos ni James ang kanyang pisngi. Nawala na siya ng sasabihin nang muling maramdaman ang masuyo nitong halik. Second month sa rin na nila next week.
Hindi maganda ugaga si Rufa sa regalo niya kay James. Anak, I noticed that you look happier these days. I meant, masayahin ka naman talaga. Kaso parang may kakaiba yata sa saya mo lately. Puna ng Mami Frida ni Rufa. Ibinaba niyang makeup sa tukador. I'm just glad na nakaka-adjust na ako sa trabaho, Mami. Di ba medyo anxious ako kasi I'm not with Irene? Okay naman pala yung trabaho ko. Alibay niya. May katotohanan din naman doon. Unang beses yung nahiwalay ang landas niya sa kanyang best friend. Hindi niya lang kayang idagdag ng pinakadahilan ay sarili niya pang boss. Marketing associate siya ng wellness brand company kung saan executive director si James. Well, I'm so proud of you. Kahit hindi mo naman kailangang magtrabaho sa ibang kumpanya, you still did it to prove that you're independent. Ngiting-ngiting tumango si Rupa. Halos mag-away pa sila ng Daddy Yael niya nang tanggihan niyang posisyon para magtrabaho sa iba. At least, she found the love of her life. Thanks, Mom. I'll go ahead na, malilit na ako. Kasalukuyan silang nasa meeting. Pasimpleng sinilip ni Rufa ang messages. Naghihintay sa update ni James tungkol sa sudden business travel nito. Naipasa ko na kay Madam tong proposal. We can just immediately launch since nasa travel pa si Director. Ananghel. Tago ang kanilang relasyon. Lalo't ayaw niyang maging mainit sa mata ng mga katrabaho. Saktong katatapos lang nilang tumawag sa Irene. Rufa, bunga dito. Kasama mo ba si James? No, nasa trabaho ako and he's on a travel, bakit? Natahimik ang linya ng ilan saglit. Wala naman, baka guni-guni ko lang. Anyway, kakabasa ko lang ng text mo. You can search online naman, maraming monthly gifts. Ang corny mo ha? Che, corny agad. Sweet girlfriend lang ako, no? Sige na, babay na, working mode pa ako. Pinatay nito ang tawag. Ang weirdo talaga ng babaeng yun paminsan-minsan. Kung kailan ilang araw na lang ay monthsary na nila, saka pa walang paramdam si James. Pinigilan ni Rufa ang mag-isip ng kung ano. Itinatak niya sa isip na iba siya sa mga naging babae ni James. Rufa, when are you resigning from that job of yours? Siguro na may sapat ng nakuha mong experience sa Villarreal Corporation. Accept the position I'm offering. You have nothing else to prove. Ani Daddy Yael sa dinner. Mukhang masaya naman si Rufa sa company nila, di. Hindi siya nakisali sa usapan. Walang ibang umuko pa sa isip niya kundi si James. He's not answering her text or calls. On travel pa rin ang lalaki. I know that. I understand. Ang punto ko lang, the sooner I train you, the better. Mr. Villarreal proposed a partnership with us. Napaangat siya ng tingin. Really, Dad? Yes. Aware bang kumpanya niya sa background mo? Hindi naman nila kailangang malaman, Dad. Ayoko ma-intimidate ang coworkers ko sa akin. I need an actual work experience. Kung kilala nila ako, then they might walk on eggshells around me. Gusto ko tratuhin nila ako ng normal. Humalakhak ang kanyang ama. Sinasabi ko na nga ba? Well, I just hope no one tries to make a move on you. You're my princess. Mataas dapat ang standards. Luksin ka, hindi kung sino-sino lang. Ang daddy mo talaga? Natatawang sabad ang mami niya. Napangiti siya kahit papano. Imposibleng hindi pumasa sa daddy niya si James. Kung bakit ba kasi ayaw nitong magpakilala sa kanyang parents. Pero kailangan niyang respetuhin ang kagustuhan ng nobyo. Bahagyang bumagsak ang balikat ni Rufa isang araw. Babe, when are you coming back? Please, I miss you. Anya sa voice message. Natulala siya sa regalong relo kay James. Oo nga, notorious playboy ito nung college. Matibay pa naman ang paniniwala niya. Never siyang mahuhulog sa gaya nito. But really, who wouldn't? He's a walking god amongst the mortals. Not to mention the billionaire tycoon, ang mga Villarreal. Halos tumili siya ng rumehistro ang tawag ni James sa screen ng phone niya. Babe, finally, how are you? Let's go out on a date once you come back. I miss you, babe. You didn't mention na matatagalan ka. Why do I have to mention it, Rufa? Natatawa nitong tugon. Kunot noong tinignan niya ang cellphone. Nanginig ang labi niya. Why not? I'm your girlfriend. I'm supposed to know. Tumikhim ito. Yes, about that. I no longer have time for this. By the way, I commend your marketing proposals. Rest assured, I will have good words for your promotion.
I will drop this call now, Rufa. Halos may statwa siya sa narinig. Biglang namanid ang dibdib niya. Kung makipag-usap si James, tila empleyado lang siya nito. Dinampot niyang relo sa kahinagi sa dingding. Walang hiya ka! Mariing anya. Wala siya mukhang may haharap kay Irene o kahit pa sa kanyang sarili. Ang tanga niya para isiping magtitino ito. Right there and then, she filed her resignation letter. Karamahin sana ang walang yang yon. Villarreal Corporation, led by William James Villarreal, has formally shut down today following bankruptcy issues. The CEO has not issued a statement so far. Few months after, dininig ng tadhana ang hiling niya. Paulit-ulit na naglaro ang hiwalayan nila sa kanyang isip habang naririnig ang balita. Ang bilis naman, kinakarma na nga ang lalaki. Asik ng daddy niya sa tabi niya. What happened to him? Si Rufa, mabuti na lang. You resigned from them early. Good thing as well that I declined his proposal for partnership before. Masyadong arugante. Ni wala pa sa kalahati ng narating ko. Ang yabang na magsalita. Look where his company ended up. Well, James tasted his own medicine. Kumusta ng Miss VP? Pangasar na bati ni Irene isang araw. Ni hindi na niya idinitalya dito ang hiwalayan nila na lalaki. Sampal talaga sa mukha niya ang katotohanan. She's nothing but one of his pastime. Ikaw ang kumusta? Just take my job offer. You'll be my secretary. Ungot niya rito. Paano i-resign ito ng resign sa mga naging trabaho? Ayoko maging favorite mo kasi. Umirap siya. How are you feeling? Like seriously, kumusta ka, Rufa? I'm okay, bakit ba? You heard the news about James, right? That. Yeah, normal na business yun. Kahit nung employee pa niya ako, tagalid na talagang sales ng company niya. Ngumisi ang kaibigan niya. Yun lang? No sympathy, not concerned, wala na talaga? What? Do you really think I'd spend my life crying over him? Na hindi to magalang relasyon namin. If that's a relationship in the first place. 2 months? Ew. Wow ha? Iniiw mo na lang ngayon yung dating nilalawayan. Ang vulgar mo, Irene, nakakainis ka. Ngunit humalakhak lang ang babae hanggang sa napangiwi. Ay, salamat naman at natauhan ka na. Nagdadalawang isip pa akong sabihin last time since I thought you're broken-hearted. Sabihin ng alin? You mentioned he's on trouble that time. Nasa coffee shop ako nung makita ko siya sa parking. With a woman. He has a type, I guess. Iminuwestra nito ang katawan niya. Matangkad, petite at long wavy hair. Akala ko nga ikaw eh. Parang pinitpit lalo ang ego niya sa nalaman. Wow. A liar, a cheater, and a womanizer. Good riddance, right? Hindi makapaniwalang anya. Kaya siguro nalugi. Puro babaeng inaatupag. Shame on him. Dinampot niya ang cellphone na mag-ring yun. Hello, Miss Rufa? I'm sorry to disturb your break, pero pinapatawag ka po ni Mr. Yael sa kanyang office. Asap daw po. Anang assistant niya. Okay, I'm on my way there. Thanks. Girl, boss mode ka na ulit? Tas kilay na tanong ni Irene. Yeah, sorry I have to go. Just order anything. Ako na bahala. Pumalakpak ito. How I love free foods. Sakay ng kotse pabalik sa gusali. Dumiretso siya sa elevator. Nasa highest floor ang office ng daddy niya. Come to think of it, mabuti na lang ding hindi niya naipakilala si James noon sa parents niya. He's been arrogantly confident since then. Bakit ngayon niya lang na-realize sa mga red flag ng walang hiyang yun? Kumatok siya bago pumasok sa office. Naistatwa si Rufa sa kanyang kinatatayuan. Anong ginagawa ni James doon? Nang magtamang kanilang mga mata, pareho pa silang nagulat na lalaki. Samantala'y hinilamos si James sa mga palad sa mukha. Sunod-sunod ang mura niya nang biglang huminto ang makina ng kotse sa tabing kalsada. Ngayon pa talaga. Tinawagan niyang assistant. Lloyd, get my car here at Ira Avenue. Nasiraan ako. I thought you've been handling the maintenance. Do your job properly. Padabog siyang lumabas. I can't be late. Nang matanaw ang paparating na taxi, labag sa loob na sinenyasan niya yon. Sa Sky Towers. Anya. Do you accept cards? Nako sir, cash lang po. Anang driver.
Hinalugog niya ang wallet. Here. Abot niya sa 200. Sir, kulang ho ito. That should be enough. Ang lapit lang ho. Kung hindi lang mainit, nilakad ko na. You can't fool me. Di sana naglakad ka na lang talaga, sir. Kulang to. Sinilampak niya ang pinto at baliwalang tumuloy sa gusali. Good morning. I'm William James Villarreal. I have an appointment with Mr. Locsin. You may come in, sir. He still couldn't believe how honored he felt. Sa taas ang tingin niya sa sarili, akala niya'y wala siyang kapintasan sa kanyang leadership. Kailangan makabawi siya, dahil kung hindi, baka itakwil siya ng kanyang pamilya. Losers have no place in the Villarreal clan. Kaya naman, hindi niya pwedeng sayangan ang tsansa na ibinigay ni Mr. Locsin. Thank you for this meeting, sir. Bati niya saka nakipagkamay dito. Sinenyas itong upuan. I heard about what happened. You see, no matter how great you think you are, mahirap ang walang pagpapakumbaba sa industriyang ito. You have my sympathy. Halos dumilim ang paningin niya sa inis. I appreciate that. Though honestly, I'm not here for your sympathy. Bulong niya sa sarili. Takot na baka ma-offend ito at pagsaraduhan siya ng pinto. At the same time, I admire your determination, young man. You learned your lesson now. Gusto kong makita kung paano mo maiaahon ng kumpanya mo. Wala ka ng investors at partners. Reason why you're pursuing this partnership with me. To have them back, I suppose. Iritang-irita siya sa kadaldalan ni Mr. Locsin. Wagas kong mag-lecture tungkol sa pagpapakumbaba. Mayabang din naman ito. You're right, sir. I will be straightforward. I need your mentorship and guidance. Anya. I'm facing difficulties right now, pero naniniwala pa rin ako sa brand ng company. Huminto siya ng may katok sa pintuan. Oh, there's my daughter. She will be the heir of this company soon, so it's important you earn her favor too. Kung papayag siya sa proposal mo, edi all good. Payag na rin ako. Anang matanda. I'm sure you know each other since naging co-workers kayo previously. Sadyang humble lang yung anak ko. She doesn't like attention that much. Umawang ang bibig niya sa gulat. I didn't know you two were related, Mr. Locsin. Singhap ni James. Sinundan niya ng tingin si Rufa. Umupo ito sa swivel chair na nasa malayong gilid nila. Nice seeing you again, Mr. Villarreal. Formal na bati ng babae. Rufa is his daughter all this time. God, I'm doomed. Hindi makapaniwalang sabi niya sa kanyang sarili. Nang matauhan, tumayo siya para makipagkamay dito. Me too. It's nice seeing you. Though this is a shocking news to me. Masama kaya ang loob nito? Kahit pa sabihing ayaw niya pang mag-commit, tinapos niya pa rin ang relasyon nila sa isang phone call. Do you have something to say, Mr. Villarreal? Tanong ni Rufa. Yes, ma'am. As I was saying, despite the poor outcome of my company, I still believe in our brand. I am proposing a partnership. How? When you're bankrupt? Tanong ng babae, ni hindi tinago ni Mr. Locsin ang pangisi. What you can expect in return is a potential equity share. I'm seeking for your mentorship and supervision. Kapag naibangon kong Villarreal Corporation, you'd be prioritized in all our plans. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Rufa looked so poised in her white long-sleeve shirts and black slacks. Parang lawin kung pagmasdan siya nito. He never felt so little and alone until now. Ang dating empleyada niya ay boss na niya ngayon. Hindi lang yon, ex na niloko niya rin. It's a hopeless case for his company. What do you say, Rufa? Tawag dito ni Mr. Locsin. He's humble. It's hard to say no to humble people. May mga kondisyon lang ako, Mr. Villarreal. Sure, ma'am. Anya ulit. Biglang sumagi sa isip ni James kung paanong niligawan niya noon si Rufa. She's sweet and well naive. Mabilis itong maniwala sa mga sinasabi niya. You'll be working under strict supervision. Report 3 times a week for meetings. The rest, coordinate with me, the VP. He hasn't seen this boss's side of her yet. Kahit sa trabaho noon ay hindi ito assertive. You also cannot proceed with any major business transactions without our approval.
Kailangan din naming makita ang financial records ng company mo. I think it's best that we keep this arrangement on 3 to 6 months evaluation. Kung walang improvement within this period, we won't continue any longer. At kapag naging viable ulit ang operations nyo, we must be the first to decide in terms of partnership or investment. Bumaling ito sa ama. Any additional? No more. How about you, Mr. Villarreal? Ngingiti-ngiting tanong sa kanya na matanda. Pinigilan niya ang magtiimbagang lalo't nakatutok ang dalawa sa kanya. Sasabog ang ulo niya sa inis pero walang magagawa ang pride niya ngayon. Everything's fine with me. Good. We'll prepare the contract now. Bulilas ni Mr. Lagsin. I can't believe I'm doing this. Now, my boss is my ex. Singhal niya sa kanyang sariling isip. Nagkatitigan pa sila ni Rufa. Tumaas ang kilay nito, kaya nag-iwas siya ng tingin. Yeah, I am so confident in your leadership after me. See? Mr. Villarreal got speechless. Ganyan dapat. No one will look down on you just because you're a woman. Samantala'y puri ng daddy ni Rufa sa kanya. Iritado pa rin siya mula sa nalaman kay Irene. May ibang babae palang walang hiya habang sila pa. Kung sinong maamong tupa si James kanina. Tell you what, I won't help you at all. Tignan natin, lintik lang ang walang ganti. Sa isip-isip niya. Rufa, are you okay? Tinapik ng kanyang ama ang balikat niya. Yeah, Dad, I will go to my office now. Paalam niya. Kinabukasan ay agad na nagsimula ng pagre-report ni James sa kanya. Good morning, ma'am. You're late, Mr. Villarreal. Iniharap niya ang digital clock dito. Just 3 minutes late, ma'am. Pinagkrus niya mga braso sa dibdib. Late pa rin. I hope you're not wasting our time. Kapag sinabing 8 a.m. sharp, you come here at 8 a.m. sharp. Can't respect basic rule? Hinago dito ang kurbata. He's wearing his usual black polo and trousers. My apologies, Miss Loxina. Sit down. Here are the files that you're requesting. Nilahad dito ang folder. Minsan na tayo nagkatrabaho. In fact, you're one of my best employees. Hindi na ako nagtataka. You learned from a great businessman. Ngiti nito. Natigilan siya saglit. Iniwas niyang tingin at binuklat ang mga dokumento. Pamilyar pa sa kanyang ibang detalye ang naroon. Do I meet the chairman after reporting to you, ma'am? May kailangan lang akong ikonsulta sa kanya. What for? Ayaw mo ba sa akin, Mr. Villarreal? I was just expecting that Mr. Locsin himself will be the one to mentor me. Ako yung naatasan niya sa'yo. Ako rin yung mag-update sa kanya tungkol sa progress po. So, wala kang tiwala sa akin? You don't believe in my expertise, ha? Bumukang bibig na lalaki. Napatitig tuloy siya sa labi nito. That's not what I meant, ma'am. Of course, may tiwala ako sa'yo. Inis na ibinalik ni Rufa ang tingin sa dokumento. Let's just proceed with the meeting proper, nang hindi nasasayang yung oras natin. Please, revise this report, Mr. Villarreal. Anya. Again? Hindi siya satisfied sa mga dokumentong ibinibigay nito. Yes, again. Rufa, may I instead speak with Mr. Locsin? Umangat ang kilay niya. If you will keep doubting my expertise, we might as well terminate this agreement. Baka nakakalimutan mo. In the near future, ako na yung magiging head CEO ng Locsin's Holding. Who do you think you're talking to right now? Don't you dare insult me, Mr. Villarreal. Bakit pakiramdam ko? You're not taking this professionally. Kunot noong tanong nito. Excuse me? Is it because of our past? Sinasadya mo bang pahirapan ako? Please tell me, Rufa. Kung may nagawa akong hindi maganda, pwede bang huwag nating ihalo sa trabaho? This is about my reputation. Buhay ko nakataya dito, Rufa. Desperadong sabi ni James. Kumurap-kurap siya. Bahagyang nagulat ngunit ang natauhan. Uminit ang kanyang ulo sa sinabi ni James. Wala akong pakialam sa past na sinasabi mo. You want mentorship? Ito yung mentorship. Palibhasa na sanay kang may umaamo sa ego mo. Sanay kang gusto ka ng marami. Reason why you can take correction. Hindi niya maintindihan kung bakit sumisikip ang dibdib niya. Bumukas tuloy ang gulat sa mukha ng lalaki. I was your employee back then. Kaya alam ko kung paano ka sa trabaho. You're bossy and arrogant.
You think like you know everything when you don't. Tingin mo, hawak mong oras sa aming lahat. At nasan ka ngayon? You're here asking for help dahil nalugi ang kumpanya mo. The least you can do is stay humble and learn na tama ka, makinig ka. Halos hingalin niyang bulalas. Kumurap-kurap si James. Ilan segundong natahimik bago marahan tumango. I'm sorry, Rufa. And it's not Rufa. Close ba tayo? Ako na yung boss mo ngayon. I'm sorry, ma'am. Now, I want you to revise this report. Leave and only come back once you get this done. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala. It's the first she shouted at someone. Ang kapal ang mukha niyang isiping affected ako. Ano daw? Kung may ginawa siyang hindi maganda, huwag ihalo sa trabaho? Wow, just wow! Isn't he aware of what he's done? Sunod-sunod na singhal niya na mag-isa na lang siya. She timed out of the office. Pero imbes na umuwi, lakas loob siyang nagtungo sa isang high-end bar. At unang beses niya rin ginawa yon sa tanang buhay niya. I'm not affected. I won't cry over a 2-month relationship. Tapos na yon. Asik niya sa harap ng bartender. Kayong mga lalaki, gusto lang ng thrill. Once we give in, ayaw niyo na. Naghahanap na ng iba. Sinisinok na siya. Definitely not me, miss. Sagot nito. You liar. Give me one more. Inusog niya ang shot glass ng may kamay na pumigil doon. Kailan ka pa natutong uminom? Anang isang pamilyar na boses. Nanlaki ang mga mata ni Rufa nang mag-materialize sa harap niya si James. Kumabog ang dibdib niya, pero sinaway niya rin yon matapos maalala ang atraso nito. Anong paki mo? Leave. You're drunk. Tama na. Padabog na dinampot niya ang purse at nagmarcha palabas. Stay away from me! Muntik pa siyang tumimbuwang kung hindi lang nasalo ni James. Bitiwan mo ko. I'm having good time. Panira ka. Pagpupumiglas niya pa. I know you hate me, Rufa. Buti naman. Thank you kasi alam mo. But correction, I just don't hate you. I loathe you. Iniwasan niya ito. Ditong parking lot, Rufa. Where are you going? Rufa! May kung anong umaalpa sa sikmura niya. Naisukan niya lahat ng ininom sa gilid ng daan. Pagkatapos ay nanghihinang umupo siya at humagulgod. Rufa, ihahatid na kita. Talaga? Hanggang saan? Sa labas ng village namin, ha? Ayaw na ayaw mong makalapit sa bahay namin because you never wanted to meet my parents. Bakit ngayon biglang gusto mo na? I've never seen you in this kind of state. Hindi ka umiinom or worse, naglalasing. I cannot let you drive. Hindi na ako magpapauto sa'yo. So don't try, James. You had me once. You can never have me again. Tinabig niya ang kamay nito. Samantala'y desalido si James na ihatid si Rufa, ngunit iniliko niya sa sasakyan papunta sa bahay niya. Mahimbing ang tulog ng babae sa passenger seat. He just wanted to relax at the bar tonight. Rufa was never a drunkard, kaya laking gulat niya nang makita ito doon. Ako ba ang dahilan kaya ka naglalasing? I'm sorry. I'm really sorry. Bulong niya sa babae. Winilang bahala niyang relasyon nila noon. Ang tingin niya'y pisikal lang ang ugnayan nila. But Rufa took it more seriously. Inihiga niya ito sa master's bedroom. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag galing sa ama. What's the matter, Dad? Kabadong ani James. Sa lahat ng hihingan mo ng tulong, kaya eloksin pa. He's our biggest competitor. Siguradong pinagtatawanan ka na mayabang na yun. You're embarrassing me. Ano ba pumasok sa kokote mo? I don't see it that way, Dad. I asked for his mentorship. This is so disappointing. Wala ka pa talagang alam. Naputol ang tawag. Why, am I here? Bigla ay narinig niya ang tinig ni Rufa mula sa hagdan. Lasing na lasing ka kagabi. So, bakit mo ko dinala? Ayokong isipin mo na ano? I just don't want to give a bad impression. You're never a drunkard. At kasama mo pa ako in the middle of the night. So I decided to bring you here instead. Nariyan yung kotse mo sa labas. I asked my driver to pick it up. He used to be high and mighty. Akala niya'y pwede niyang i-take for granted ang lahat. But his bankruptcy humbled him down. Gusto niya makipagayos out of guilt. Aalis na ako. Saad ni Rufa. Do you want to join me for breakfast?
Napalunok siya nang tumaas ang kilay nito. Lasing ako last night. But I think I made it clear na hindi ako magpapauto ulit sa'yo, James. Kinabahan siya. That's not my intention at all. I'm sorry. I know what I did was beyond forgiveness. Para lang malaman mo, pinagsisisihan ko lahat ng mali ko. Good for you. Bye. Huminga siya ng malalim. Kinakarma na nga siguro siya. 30 minutos na lang ay meeting na nila. Dalang iced coffee at pastry. Tumungo si James sa Luxins Holding. Siniguro niyang mas maaga siya kaysa sa nakatakdang oras. Good morning, ma'am. Bati niya kay Rufa. You're early. That's good. I already forwarded your report to the board. Under review na nila yon. Gaya ng na-mention ko last time, we're brainstorming ideas and improvements. So, I hope you take it. Natigilan si Rufa nang dapuan ang tingin ng bitbit niya. Ano yan? Just in case hindi ka pa nag-almusal. No thanks. Sa'yo na lang or ipamigay mo. Inaasahan na niya yon. Yes, ma'am. Mauna ka na sa conference room, Mr. Villarreal. Tumayo siya para lumabas. Nakailang hakbang na siya nang maaalala ang iniwang pagkain sa office ni Rufa. Hala, magagalit siya. Tarantang Anya. Nagmamadaling bumalik siya doon. Nakalimutan ko, ma'am. Huli niya sa haktong sinilip ni Rufa ang paper bag. Oo, itatapon ko na nga sana. I don't like leftovers here. Baka dagain. Umalpas ang ngiti sa labi niya. What? Asik na babae. It's okay if you wanted it, ma'am. Para sa'yo talaga yan. Ayoko sabi. Don't try giving me another, Mr. Villarreal. Let's go na. Magsisimula na yung meeting. I hate latecomers. Nauna itong lumabas. Hindi na niya kinuha yon. Alam niyang gusto yun ni Rufa dahil paborito nito ang pagkaing ibinigay niya. I wasted my chance with you, Rufa. Nanghihinayang na bulong ni James. Sa kabilang banda ay iritadong pinalis ni Rufa ang luha sa pisngi. Kwento ka naman, you're making me nervous. Buntong hininga ni Irene. Nasa kondo siya ng babae para yayain itong uminom. At saka kailan ka pa natutong lumaklak? Iba talaga nagagawa ng heartbreak. Dagdag pa ng kaibigan niya. What do I do? Dapat hindi ko na tinanggap ang proposal. Or better yet, ipasa ko na lang kay Daddy ang supervision sa kanya. Naiinis ako. I don't wanna be near him. Pakiramdam ko, mahahatak niya ako ulit. Huwag marupok. Easier said than done. Inuwi ka dahil sabi mo lasing ka. Tapos dinalhan ka ng pagkain. Bare minimum yon. Are you being obvious na affected ka pa rin? What if he takes advantage of that? Para paboran mo sa business operations niyo. Nagsorry siya sa akin, Irene. Nagsisisi raw siya. Sumbong niya. Wala pang linggo na magtagpo ulit ang landas nila ni James para na naman siyang naaanin. And he's desperate too. Kaya nga nagpapakababa at humingi ng tulong sa inyo, di ba? Stand your ground, Rufa. Kunting kabaitan lang bumibigay ka na agad. Nilagok niya ang bote ng alak. Wait lang. Ibig sabihin, mahal mo pa? Kantsaw ni Irene. Sabi ko na nga ba eh. He's your first love, first in everything. Imposibleng nakamove on ka ng ganong kabilis. Hindi nakaimik si Rufa. Iniinda niya pa rin ang nabuhay na kirot sa kanyang dibdib. Akala ko rin okay na ako. Kasi 2 months lang naman. I accepted the proposal para mapahirapan ko siya kahit na papano. Makaganti man lang with how insulting his breakup call with me. Pero isang sorry lang, gusto ko nang kalimutan ang ginawa niya. James brought her home. May pa-breakfast pa sa kanya. He's being sweet again like before. Umiyak na naman siya. I missed him. I missed us. At the same time, natatakot ako. Na paano kung ako lang ulit ang nagmamahal sa aming dalawa? It's all fun for him. Tapos ako nagseseryoso na naman. I can bear another heartbreak, Irene. Tiisin mo, huwag kang bibigay. Sabi mo 3 to 6 months lang siya sa inyo, right? Tumango siya. Kung pagkatapos, ganyan pa rin siya sa'yo, maybe you could give him another chance. Huwag agad-agad, Rufa. Self-respect naman. Ay, kaya ayokong nai-in-love eh. Inirapan niya ang kaibigan. Muli niyang naalala ang sinabi niyo ni Irene. Kung hindi pa nagpalakpakan, hindi niya mamamalayang tapos na ang presentation ni James. This is better than your previous output.
Komento ng Daddy Yael niya. Thanks to Miss Locsin for her continued supervision. Sagot ng lalaki. She's not my heiress for nothing. Nagtawanan ng buong board. Iniiwas si Rupa ang tingin nang makitang nakangiti ang lalaki sa kanya. Dad, tawag niya nang maiwan sila sa conference room. Mr. Villarreal is not a beginner. I think sobra ng 3 to 6 months evaluation. In just 1 month, may progress na agad sa system ng company niya. Anong gusto mo sabihin, Iha? O why not we terminate the contract? No, definitely not. Ikaw nang nagsabi. His progress is incredible. Malaking partnership ito kung sakali. Is something bothering you? Wala naman, Daddy. Perhaps you're pressured. Yun ba, Iha? If working closely with Mr. Villarreal burdens you, hayaan mo't ako nang bahala sa kanya. From now on, he will report directly to me. Nabunutan siya ng tinig sa dibdib. I'd prefer that, Daddy. Ako na lang magsasabi sa kanya. She wanted to move on. Aminado si Rupa na affected pa rin siya kay James. Kaya naman ang solusyon ay huwag na silang magkalapit ulit. Pagdating sa office, naabutan niya pang lalaki doon. Oh, hi. I thought you left already. Do you have a second, Mom? Gusto kong personal na magpasalamat. Your insights have been a great help to me. It's all your work. Ang ginawa ko lang naman ay i-review at kumonsulta sa board. Also, since nandito ka na rin lang, start reporting to the CEO tomorrow. Gumuhit ang pagkalito sa mukha ni James. Bakit, Rufa? Is there a problem with me? Tapos na ako sa trabaho ko, and that is to guide you with our operations here. Natigilan siya na makita ang delivery bag sa mesa niya. Ano yan? Hindi ba sinabi kong huwag mo na akong dalhan ng kung ano-ano? Hindi yan galing sa akin unless do you have someone now? Wala ka ng pakialam doon, Mr. Villarreal. Sumikdo ang puso niya sa reaksyon ni James. Nagsiselos ba siya? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Samantala, nakayukong humarap si James kay Mr. Larson Villarreal, ang kanyang ama. Dad, please give me another chance. I will prove it to you. Enough. Huwag mo na sayangin ang oras ko. Malaking pagkakamali ang ipagkatiwala sa iyong kumpanya. I should have known better. Puro kalokohan ang inatuwag mo kaya ka nalugi. Itinulak nito ang sariling wheelchair. I will let someone else manage the company. All my life I'm trying to please you. Ngayon lang ako nagkamali, Dad. I miscalculated my investment. Walang kinalaman ng ang pambababae mo. Iritadong tinitigan niya ito. Don't speak like you're so holy, Dad. Baka nakakalimutan mo. Pareho lang naman kay ni Mami na may mga kabit nun. How dare you say that? Leave! Don't you come back here. Puro pasakit ang ibinigay mo sa akin. Whether you trust me or not, maibabangon ko ulit ang Villarreal Corporation. Hindi para paluguran ka pa, Dad. Gagawin ko dahil kaya ko. Desididong anya at iniwan ito. Tanggap niya ng imposibleng maayos pang relasyon nila ng ama. He grew up witnessing his father's unfaithfulness. Yung pala, pati ang mami niya ay may mga kalaguyo din. They only got married for money and connection. Kaya naman, walang habas din siya kung mangwasak ng puso. It used to be fun and safe. Dahilan para maguluhan siya kung bakit tila siya naman ang apektado ngayon. You're doing good, Mr. Villarreal. Puri ni Mr. Locsin isang araw. Alam kong magaling ka, but surely, you learned a lot from my daughter as well. Yes, sir. Kahit on pang nasa company ko pa si Miss Rufa, she's the best at her job. I think you're friends with the heir of Apex Co., Russell Santiago. Tumango siya. Nagkukurusan landas namin sa mga meeting at conference, sir. Bigla itong naglahad ng kamay. Bagay na agad niyang tinanggap. Tiwala akong makukuha mo ulit ang company mo. Since we're soon to be business partners, I am inviting you to our party with Apex Co. next week. Panahon na para makahanap ng matinong lalaki ang anak ko. Russell Santiago is a good choice. Umawang ang bibig niya sa gulat. Does Rufa know about this? Bulalas niya. Hindi pa. Pihi ka ng anak ko. Ni wala pang boyfriend dahil mataas ang standards niya. Pero sigurado kung matitipuhan niya ang Santiago na yon. Ngiting ani Mr. Yael. Gusto niyang umalma dahil minsan na siyang minahal ni Rufa.
Siya lang ang tipo nito at wala ng iba. Matapos ang one-on-one meeting, bumaba siya sa floor kung nasa ng office ng babae. Did you forget Mr. Villarreal? Hindi ba't sa CEO ka na magre-report from now on? Malamig ang tingin nito. Hindi niya maintindihan. May kung anong nagmamaktol sa loob-loob niya. Mr. Villarreal, may kailangan ka ba? Kung hindi ka aware, naiistorbo mo ko. Please don't fall for someone else. Halos pakiusap niya. Dali-daling lumabas si James nang sa wakas ay masabi yon. Kinagabihan, paulit-ulit niyang ginulo ang buhok. Matapos ang ilang bote, hindi pa rin siya nalalasing. Embarrassing. Bakit ko nasabi yun? James, is that you? Nagtatakang nilingon niya ang babae. Do we know each other? Anya. Ouch! Ang bilis mo naman makalimot. It's Ava. We met in Hawaii. That one night? Kumunot ang noon niya. Boys, anyway, I heard about what happened. Hinaplos ito ang braso niya. You must be so stressed. Wanna have fun tonight? Para marelax ka kahit papano. Sorry. Iling niya rito. You never turned down a hot night. What happened? Akmang sasagot na siya nang biglang may likido na bumuhos sa kanila. Iritadong nilingon niya ang nasa likuran. Oops, medyo tipsy na ako. Natatawang ani Rufa. Which? What did you say? Sinampal nito ang babaeng katabi niya. Humarang agad siya kay Rufa nang gagantihan sana ito ni Ava kaya siyang tinamaan. Oh my, I'm sorry James. Rufa, sandali. Sa halip ay baling niya sa babae. Nauna na naman itong lumabas. Lakad-takbo ang ginawa niya para mahuli ang braso nito. Naestatwa si James nang bigla itong humikbi. Pinaglalaroan mo na naman ba ako? Gusto mo bang bilugin ulit ang ulo ko? Rufa, what are you saying? Why shouldn't I fall for someone else, ha? Para saan yun, James? Bakit hindi pwede sa iba? Para sa'yo lang ako, magpakatanga, ganun ba? Hinampas ito ang dibdib niya. Is it fun that you can take and leave me anytime? Palibhasa alam mong ikaw ang una ko eh. Nakuha mo ko, kaya akala mo madali mo ako makukuha ulit. Well, I will make sure that you won't be my last. Rufa, please don't say that. Alma niya. Maging siya'y lito sa mga sinasabi ng kanyang bibig. Ang tanging malinaw ay ang takot niya. You have no right to tell me what to do, James. Nagsisisi ako, Rufa. Natahimik ito. Ako nakipaghiwalay, kaya hindi ko alam kung paano may gana pa akong magsisi. I did you wrong. I lost my business, my pride, and the people's respect for me. But I don't understand it either, Rufa. On top of all my losses, it's losing you that I regret the most. Shut up, James. Garalgal ang boses ng babae. Maayos na ako. I've moved on from our shitty relationship already. Huwag mo na akong guguluhin. Maghanap ka ng ibang maluloko. Umiiyak nitong dagdag. Ang kapal mo! Sobrang kapal ng mukha mo! Sa kabilang banda ay singhal ni Rufa sa manibela. Nanlalabo ang mga matang nagmaneho siya. Lagi na lang si James ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Rufa, did you drive while drunk? Bulilas ng kanyang ina. Di, si Rufa! Muntik na siyang matumba kung hindi lang nasalo ng kanyang daddy Yael. Kinabukasan, nagising na lang siya ng parehong nakadungaw ang mga magulang sa kanya. Hey, why are you here, Mami? Daddy? Napadaing si Rupa sa pagkislat ng ulo. Kaya ka ba naglalasing because of this man named James? Tanong ng kanyang ama. Halos malaglag ang kanyang panga. Who's James, Rufa? Sino itong nang iwan sa'yo nang mabalian ko ng buto? So, you had a boyfriend before? Tanong ng mami niya. Anong sinasabi niyo? You're sleep talking. Sure, adult ka na. But this is the first time I saw you wasted. Natuto ka bang maglasing dahil sa James na yon? Mommy, Daddy, you're getting the wrong idea. Hindi ba't office hours na? Come on, let's go to work. Iisang James lang ang nasa isip ko, Rufa. You will tell me or I will ask him. Banta ng daddy niya. Kinabahan siya. Ipinilig niya ang ulo. Does it matter?
Hindi ba't ayaw naman niya na ipakilala ko siya sa family ko? Anya sa sarili. We'll be late, Dad. Excuse me, I will prepare for work. Sa halip ay sagot niya. Ilang oras nang magsimula sa trabaho, ipinatawag na siya ng daddy niya sa opisina nito. Hinilot ni Rupa ang sentido nang naabutan niyang nakayuko si James sa harap nito. William James Villarreal, I am having a strong intuition na ikaw ang bukang bibig ng lasing ko nga nakagabi. Nagkaroon ba kayang relasyon ni Rufa? Were you the one who broke her heart? Daddy, stop that. Let's keep things professional. May relasyon ba kayo o wala? Wala, Dad. Yes, sir. Sabay nilang sagot ni James. Gulat niyang binalingan ito. So, you played her and left her broken-hearted. Leave. I will be terminating the contract. Masama ang tingin ng kanyang ama dito. I will, sir. Lumabas si James. Daddy, ang babaw na reason nito. Walang mababaw na rason kung ikaw ang nasaktan, Rufa. Singhal ng kanyang ama. Tarantang hinabol niya si James sa hallway. What the hell's wrong with you? Why bring it up? Tapos na yun. Ang gulo mo rin ano? Ikaw tong may ayaw na malaman nilang tungkol sa atin nun. Yet just now you admitted it. James, kinakausap kita. Stop right there. Huminto to agad. At nang lingunin siya, parang nagiba ang puso niya sa malambot itong tingin. Rufa, wala na akong karapatan sa'yo. But at least through this, masasabi ko na minsan ako naging parte ng buhay mo. Ayokong malaman nila noon, but I won't deny that there was an us. I regret hurting you. I'm so sorry. Anito bago tuluyang umalis. Puro ka I regret, puro ka sorry. You're all words, James. Do I need to say that you should man up? Kung talagang nagsisisi ka, then win my forgiveness. Earn it. Earn me. Kinuyom niyang kamao. Wow! Sinabi mo talaga yun? Bulalas ni Irene nang puntahan niya ito kinagabihan. Fine, hindi pa talaga ako nakaka-move on. Ay, sa wakas, umamin ka na rin. Oh, shot! Tinanggap niya ang shot glass. Pero mas careful na ako ngayon. If he really meant what he said, maybe we can have another chance. And if he didn't mean it, isahang nilagok ni Ruf ang alak. Then, we're really done. So done. Nagkatinginan sila nang may nag-doorbell. Did you order? Nagtatakang Anya. No, did you? Umiling siya. Sunod-sunod ang tunog galing sa pinto. Irene, take me back. Anang lalaking napagbuksan ng kaibigan niya ng pinto. Itinulak ni Irene ang lalaki saka lumabas kasama nito. Namilog ang mga mata ni Rufa. Ilan saglit pa, mag-isang bumalik sa Irene. What was that? Ang alin? Painosenteng tanong ng kaibigan niya. That guy, who else? New boyfriend mo? I don't do boyfriends. Wala yon. Nagpaturo lang ng direksyon. Binato niya ito ng throw pillow. You have love problems as well? Bakit hindi mo sinasabi? Kailan pa ako nagproblema sa pag-ibig? Sa mga mahihinang nilalang lang yan. Tapos what happened next? Mas interesting ang kwento niyo ni James. Anito saka humalakhak. Nilubayan niya ng kaibigan. Sa takot din na umuwing lasing at makapagsabi ng kung ano, minabuti ni Rupa na umuwi na. Agad niyang tinakpan ng preno nang matanaw ang pamilyar na sasakyan sa parking lot nila. Imposible naman yatang iniisip ko. Kinabahan siya bigla. Ma'am? Dad? Suminghap si Rupa sa eksenang nadatnan. Daddy, what is this? Nakaluhod si James sa paanan ng kanyang ama. Mr. Villarreal, ano nga ulit ang pakay mo rito? To apologize, sir. Si Rufa, ganito dapat ang apology. Hiyang-hiya siya sa lalaki. Hinablot niya ang braso ni James ngunit ayaw nitong tumayo. Tama na James, this is ridiculous. Rufa, he confessed a lot of things to me. Ang walang hiyang yan, may gana pang sabihin sa akin, hiniwalayan ka lang sa telepono. I cannot take that. Dapat ay pagkapangan ko yan ang magdusa siya. Kung gusto niyo, sir, gagawin ko. Ani James. Dad, leave this to us. If there's someone to decide on how to forgive him, ako lang yon. Rufa, anak, there's no forgiveness to what he did to you. Hindi ka nang sinaktan. Ininsulto pang dignidad mo. Will you really forgive this bastard? Mariing singhal ng daddy niya. Di, calm down. Kanina pa siya nakaluhod, that's enough.
amo ng mami niya rito. Namilog ang mga mata niya. Ilang oras na palang nasa sahig ang lalaki. Stand up, James. Mag-usap tayo sa labas. Daddy, Mommy, I'd appreciate it if you leave us for a while. Anya, iniwan naman sila ng mga ito sa sala. Biglang napawi ang kaunting tama ng alak sa kanya. Gayunpaman, hindi maikaila ni Rufa ang tila bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. How dare you come here without me knowing? Tingin mo isang load mo lang okay na. My parents don't like you. Panimula niya. Paika-ikan tumayo si James. I'll work hard to gain their favor. Para saan pa? So that I will be deserving of you. Sumingap siya. Hindi ko mahula ng takbo ng isip mo, James. I'm actually scared of your motive. Para sa negosyo mo ba kaya gusto mong amuin ako? Now that I'll be the future CEO of our company, tingin mo magiging useful ako sa'yo? Rufa, don't insult me like that. Oh, really? Ganun ka naman talaga, di ba? Tsapwera sa'yo kapag tapos ka na makinabang. Sawa ka na sa akin kaya iniwan mo na lang akong basta. I'm sure you still remember. Mapait ang ngising saad niya. I remember, Rufa, and I don't blame you. Kaya nga naguguluhan ako. How come you'll pursue me again? It's too late now, James. I just want you back. I missed us. Sumikdo ang puso ni Rufa. Hindi siya nakaimik. You want me to believe that? Nauutal niyang tanong. Of course not. I wanted you because we're physical. But you love me genuinely. I don't do relationships, Rufa. Ayoko pang aminin sa sarili ko noon na nahulog ang loob ko sa'yo. Para sa akin, it was all a game. Natalo ko. I was too full of myself to admit that. I broke up with you to stop myself from falling. Kinumbinsi ko ang sarili ko na guilty lang ako. Gusto ko lang humingi ng tawad. It must be out of guilt. Pero hindi eh. I really missed you all this time. Mahabang litanya ni James. Rufa, I won't ask for a second chance. Kumunot noon ito. What do you mean? Alam ko mahirap yung ibigay ulit. I am work in progress. May pangalan at kumpanya pang kailangang bawiin. My mind is so messed up right now. Gusto ko taligawan. Patunayan na totoong intention ko. Pero hindi ko hihingi na pagbigyan mo pa ako. Ipapakita ko, Rufa. Usang magagaling sa'yo kung pagbibigyan mo pa ako o hindi. At paano kung hindi kita pagbigyan? If after everything ayoko na talaga. Malungkot itong ngumiti. Then, I'll respect that. Ganon talaga siguro karupok ang dibdib niya. Mabuti na pigilan niya ang sarili dahil kung hindi, baka siya pa mismo ang nagbigay ng assurance kay James. May I ask, you leave now? Mainit pandugo ni Daddy sa'yo. Kakausapin ko na muna. Tanging nasabi niya. Right, see you tomorrow. Paalam nito sabay labas. Kumunot noon niya. Tomorrow? Babalik siya rito? Bulong niya sa sarili. Kaya pala sa simula pa lang, mabigat ng loob ko sa taong yon. Salubong ni Daddy Yael sa kanya. Dad, you were so harsh to him. Well, he deserves that. Kulang pa yun kung tutuusin. Be honest with me, Rufa. May nararamdaman ka pa ba sa walang hiyang yon? Di, hayaan mo na. Rufa is already a woman. Pasalamat na lang tayo na she still chooses to stay with us. Frida, this is not about Rufa being a fully capable adult. What I'm pointing out is how that bastard disrespected our daughter. Mom, Dad, let's not fight over my love life. I know better guys than him. Ang anak ni Lucia Santiago, si Russell, he's way successful. Magalang at humble pa. Hindi ko gusto ang Villarreal na yon. I still have feelings for James, Dad. Dismayadong umiling ang daddy niya. Imbes na sumagot, nag-walk out na lang ito. Rufa, I hate what James did to you. Pero may tiwala ako sa decisions mo. I think his apology is genuine. Still, I hate what she did. Amuhin ko lang ang daddy mo. Thank you, Mama. Late na namagising siya kinabukasan. Dali-dali siya nagayos. Siguradong pupunta si James. Susunduin niya ba ako? Sa isip-isip niya, hindi niya mapigilan ng excitement. You're not leaving yet? Puna ng mami niya. Kaka-breakfast ko lang, Ma'am. Still digesting. Ang daddy, umalis na? Yup.
Nang maitaboy ng daddy mo si James, umalis na rin siya. Laglagang pangang binalingan niyang ina. You can't blame him. Kung gusto ka talaga ni James, dadaan muna siya sa amin. Anito. Iritableng nagmaneho si Rufa. Ngunit agad ding huminto nang matanaw si James sa mismong arko ng village. Nakasandal ang lalaki sa labas ng kotse nito. Rufa. Mariin siyang pumikit nang magwalan dibdib niya, lalo na nang gumuhit ang ngiti ni James. Lumapit ito at dinungaw siya sa bintana. Pinalis ka pala ni Daddy, hindi ka natakot? Taas kilay niyang tanong. Medyo. Anito kaya natawa siya. Iatid sana kita. Paano? I know how to drive. I'll just tell you I guess. Wait a second. Anito bago nagtungo sa kotse. Pagbalik ay may dala na itong malaking bag. I brought you breakfast. Nagpack na rin ako ng lunch mo. Natamemeng tinanggap niya yon. Rufa, malambing nitong tawag. May I take you out on a date? Paanong naging kayo ng anak ko? Sa kabilang bantay tanong ni Mr. Locsin kay James. Nakatayo siya sa harap nito. Mas maaga siya sa usapan nilang oras si Rufa. Bagaman tensyonado, pinagandaan niyang mangyayari yon. Niligawan ko po siya noon. Nanliligaw ka ulit ngayon. Marahang umiti si Mrs. Locsin dalang kape niya. You may sit down, iho. It's okay. Maupo ka. Thank you po, Mama. Alam ba to ni Larson? He will surely not like this. Our businesses have been rivals for years now. Tumatawang sabi ni Mr. Locsin. I live on my own now, sir. My father has no longer seen this. Mr. Villarreal, magkalinawan tayo. Kapag pinayak mo pa ulit ang anak ko, may kilalagyan ka na. I promise, sir. Kapag pinayak ko man ulit si Rufa, ako mismo magpaparusa sa sarili ko. Losing her was the biggest mistake I have ever done. I won't let that happen again. Blah, blah, blah. Yael, at least hear him out. Saway dito ng Kina. It's okay, ma'am. Kung magkakaanak man kami ni Rufa, siguradong hindi ko rin magugustuhan kapag may nanakit sa kanila. Parehong nasa mid ang mga ito. You come down, Villarreal. Anong anak-anak ang pinagsasasabi mo? Ni wala pang ang progress ang kumpanya mo. Paano mo bubuhayin si Rufa? Walang kailangang buhayin, Daddy. I'm very well capable. Sabad ni Rufa. Naroon na palang babae sa hagdan. Sir, with all due respect, I am working since college. May naimpundar na akong properties. I have lots of investments too. Villarreal Corporation is just our flagship name. Di ako harap sa inyo kung wala akong may bubuga. It's Rufa that we're talking about here. I will give her half of my assets. James, tinetas ka lang ni Daddy. Don't do that. Why not? Kapag kinasal na tayo, sa'yo naman talaga kalahati ng properties ko. Pinanlakihan siya nito ng mata. Bye, Mom, Dad. Ani Rufa, saka nagmamadaling hinatak siya palabas. Ni walang tikwas ang buhok ng babae. Her red sweetheart dress also complemented her fair skin. Nakangiting tumitig siya sa kamay nitong nasa kanyang braso. What? Ani Rufa. Marahang kinuha niyang kamay ng babae at hinaplos yun. Alam kong imposible nang makalapit ulit ako sa iyo ng ganito. Bulong niya. I will earn you again, Rufa. Samantala ay tila ilang kilometro ang tinakbo ni Rufa sa bilis ng pintig ng puso niya. Hindi naman pala nakalimutan ni James sa mga paborito niya. He booked a garden resort. May restaurant doon habang malayang lumilipad-lipad ang mga paru-paro sa paligid. You still know what I like, ha? Tanda mo man lang ba? That day when you broke up with me was supposed to be our monster date? Nabulunan si James. Umirap siya at inilapit dito ang tissue. He looked guilty. Nasa travel ka ba talaga nun? Or were you meeting someone else? Some other woman? Nag-cheat ka ba sa akin, James? Hindi, of course not. Alin sa tanong ko ang hindi? I was on a short travel, yes. I knew you'd want to celebrate that, kaya iniwasan kita. I met someone else but that's for business. I may be a player but I will never be a cheater. Huh? Like where's the difference? Panunuya niya. Gayunpaman, napawi ang pagkabagabag niya sa bagay na yon. Kailangan sa phone call ka talaga makipag-break? Do you know how insulting that was? Nag-prepare pa ako naman sa gift. Really? Where? Sinira ko na. Dismayadong nagbaba ito ng tingin. How about we celebrate that today?
Natawa siya. Humupa nga lang din ang manatiling seryoso si James. We'll celebrate our supposed monthsary? Paglilinaw niya rito. Yeah, you got a plan for that, right? Gawin natin ngayon, Rufa. Kumirot ang dibdib niya. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Wala na talagang umaamo na siya dito. Parang bumalik siya sa dati na ito lang ang kinababaliwan. Huwag na, corny yun. It's not your thing anyway. If you like it, I swear, I like it too. Nakangiting sambit ni James. What now? Corny, di ba? Tanong niya nang mapilit siya nitong gawin ang plano niya sana noon. Alam niyang pinamumula na siya ng pisngi. Anong corny sa ice cream date? Mukha nag-e-enjoy naman ito sa dirty ice cream na binili nila. Nasa tabi sila ng seawall para abangan ang paglubog ng araw. Ilang kilometro din ang layo ng beach na yon mula sa city proper. Akmang kakagat na siya sa kanyang ice cream nang haplusin ni James ang gilid ng labi niya. Nagkatinginan tuloy sila. Sunset na. Kunuwaring iwas niya rito. Sit here, come on. I will take a picture of you. Para siyang maiihi sa kaba. Hey, I'm not ready yet. Patingin nga. It's pretty. You're pretty in all angles, Rufa. You have nothing to worry about. Tayo naman. Iniharap nito ang kamera sa kanila. Humilig si James sa kanyang balikat. Nangilid ulit ang kanyang luha. Is there a problem? Bulong nito. I'm not rushing you. I understand that you still doubt me. Papakita ko sa iyo araw-araw na totoong intention ko ngayon. I'm sorry. I was such a loser. Such a coward. James, kung may balak kang saktan ulit ako, itigil mo na lang to. O kung sasaktan mo man ako, gawin mo na agad. Sumikip ang dibdib niya. Natatakot ako. Bakit ang bilis kong maniwala ulit? You hurt me once and I almost lost myself. Paano na lang kaya ako kung sa pangalawang beses na minahal kita, ay saktan mo ulit ako? Lubayan mo na lang ako kung hindi ka seryoso sa akin. Habang kaya ko pang umahon, habang kaya ko pang makalimot. Pero ayoko makalimutan mo ko, Rupa. This is not the right time yet. May hinugot ito sa bulsa ng pantalon. But I just want to make it clear that I'm serious. Namilog ang mga mata niya. Kinuha ni James ang kanyang kamay saka sinuot sa daliri niya ang isang diamond ring. Keep this. Don't be pressured, Rufa. If there's someone I want to be with in the near future, it's you. Pero kung ayaw mo na talaga, you can still have this. James, maliligo ka pa lang, engagement agad ang nasa isip mo. Natawa ang lalaki. Titig na titig siya sa singsing. It feels so serious. Maging siya'y natakot bigla sa pinagsasasabi nito. Ayusin ko sa sarili ko, Rufa. Ang kumpanya at ang mga problema ko. You will have a good life with me. No stress, no headache, no pain. Baka ipares ka pa ni Mr. Locsin sa iba. I don't want enemies. Biro pa nito. A few years later. After a financial setback, Villarreal Corporation returns to the market with a new product line. With us today at the official launching event is none other than the CEO himself, Mr. William James Villarreal. Good morning, sir. Anang reporter. Good morning. Nakangiting ani James. Many were surprised about your sudden return, Mr. Villarreal. Can you share with us how you overcome and rebuild your company despite the challenges? First of all, it is true that many were surprised and doubtful whether I will succeed or not. But I'm determined enough to get past my troubles. However, I would like to point out that I was not alone. I thank my hardworking employees, my mentors, and my partners who took the risk with me. Panimulan niya. Diretso ang tingin ni James sa camera. Hindi pala laging nasa ibabaw ka. There are times that you would stumble, and asking for help is not a form of weakness. At the end of the day, being humble warrants real success. May maikling picture taking matapos ang interview. Sir, the representatives from Locsin Holding have arrived. Balita ng organizer. Kabadong inilibot niyang tingin. Naantala pa siya sa paghanap dahil sa pagbati ng mga invited guest. Lumukson dibdib niya nang sa wakas ay matagpuan si Rufa. Abala ito sa product flyer na nasa display table. Hindi mo ba ako i-congratulate ang boyfriend mo?
Nakangusong tanong niya dito. Marami reporters, James. Ayok maging news headline. Isinenyas niya ang bakanting pasilya sa dulo. Nang marating yon, agad niyang sinunggaban ito ng halik. Kanina pa kita gustong banggitin sa interview, babe. I am successful because of you. It's like a torture to not mention your name. Bulong niya. Pareho silang hiningal nang maghiwalay ang kanilang labi. Don't give me the credit. Magaling kang businessman. Inayos ko lang yung ibang marketing strategies ng plano mo. But it's all your work. Isa pa, this is your moment. Ayok ma-distract ang media sa relasyon natin. This is our moment, babe. Pagtatama niya. Natatawang umirap si Rufa. Bakit mas clingy ka na ngayon? Sububsub siya sa balikat ng nobya. He courted her for almost a year. Saktong besperas ng bagong taon nang sa wakas ay ibinigay ni Rupa ang matamis itong oo. Mas baliw na rin sa'yo, Anya. James, may staff ka. Pagtitinginan tayo. Umungot siya. Ayaw pa rin humiwalay sa pagkakayakap dito. Maingkit na lang sila. Come on, nandiyan na sina Mommy at Daddy. They came to personally congratulate you. Really? Kumala siya sa nobya. Malayo pa rin kasi ang loob ng daddy nito sa kanya. Do you think pasado na ako sa kanya? O si Russell Santiago pa rin ang tipo niya para sa'yo? I've been declining business offers from that guy. I am so uncomfortable that your father likes him and not me. James, babe, ito na oh. You put a ring on me already. Tama na sa selos. Halika na, they're waiting. Naabutan pa nila itong may kausap na businessman. Bilib din ako sa binatang Villarreal. He's like Larson, may pinagmanahan din. Puri ng kausap na Mr. Lacsin sa kanya. Hindi mo na itatanong pero he's my future son-in-law. Pasimple itong kinalabit ni Tita Frida. Congrats, Iho. Paano, mauna na ako sa inyo? Kinamayan siya ng kausap ito. Malawak ang ngiting lumapit siya sa mag-asawang Lacsin. Tama bang narinig ko? You called me your future son-in-law, Dad? Anong dad? Nag-i-illusion ka lang. Simangot ito. Sinabi ko lang yun para hindi magalit sa akin si Rufa. Hindi ka pa rin pasado sa akin. Dad, cut the drama. We all know you're proud of my boyfriend. Dapat lang din na future son-in-law ang itawag mo kay James. Siya lang naman yung aasawahin ko. Sabat ni Rufa. Halos matunaw siya sa sinabi ng nobya. Kung walang mga magulang nito, siguradong ninakawan na niya ito ng halik. Nasa gitna sila ng pag-uusap nang may tumawag sa kanya. William James. Larson, long time no see. Bati ni Tito Yael sa kanyang ama. Yael, napadan ka yata rito. I can't believe it either. This is me being supportive. Mukhang magiging magbalay pa tayo. Dad, this is Rufa, my girlfriend. Pakilala niya. Bumeso ang nobya niya rito. May bahid ang pag-alala sa mata ng babae. Alam nitong hidwaan nila ng ama. Ngumiti siya at sandaling nagpaalam para makausap ang ama ng masinsinan. Look, I know our last talk was not that good. Nagpalitan tayo ng hindi magagandang salita. Huminga ito ng malalim. I am very proud of you, son. Sa kabila ng pagkukulang namin ng mami mo, you grew up well. You built your own name. Tumango siya. Pinauwi ko si mami dito sa Pilipinas. I know you two are still not okay with each other. I'm marrying my girlfriend soon, Dad. Gusto kong pareho kayong nasa kasal ko. Ano na lang iisipin sa akin ng mga Locsin? Na magulo tayo. The way, baka magbagong isip nila sa akin. Of course, huwag mo nang intindihin ang bagay na yan. We'll be there. Thank you for letting us witness your marriage, son. I know you will be a better man than me. May kung anong gumaan sa dibdib niya. Oh, where are they? Anya ng pagbalik ay wala na sila Tita Frida at Tito Yael. Nasa parking na, kamusta? Hinagkan niyang sentido nito. We're good na. Don't worry, hindi ko hayaan na pumasok ka sa magulong pamilya. We cannot avoid it, babe. Normal yon. Are you okay? Very much. You have no idea. I feel 100 times better when I'm with you. Ewan ko sa'yo. Tumatawang anito sa kakinintala ng halik ang kanyang pisngi. Ma'am, I am done with my reports now. May kailangan pa ba akong gawin? Ani James kay Rufa. Ilang buwan na rin ang nakalilipas. Shut up, you're annoying. Tumatawang sagot niya sa nobyo.
Babe, ako na lang ang kunin mo secretary. Magre-resign ako sa kumpanya ko. Aagawan mo pa si Irene? Nasaan na bang babaeng yun? Not because she's my best friend, pwede na siya malate. Sumimsim siya ng gatas. At ikaw, Mr. Villarreal, you'll be late too. Hindi dahil asawa na kita, bawal na ako ma-turn off ha. Ayoko pa rin sa mga latecomers. Go to your work now. Siya na ang CEO ng Luxin Holding, habang si James pa rin sa Villarreal Corporation. Babe, that is so hard. Maglilib na lang ako, babantayan kita dito. Bakit ikaw maglilib eh? Ako yung buntis. Exactly, babe. I will do your work here. Total, ayaw mong papigil, pagagalitan ako ng daddy. Bulong ni James. Sumimangot siya. Ang daddy niya talaga. Kasal na siya't lahat, parang bata pa rin ang trato sa kanya. Idagdag pa si James na mula nang ikasal sila'y, lagi na lang nakabuntot sa kanya. Isang linggo pa lang naman siyang buntis kaya hindi pa maselan. Sorry, Madam Traffic! Hiyaw ni Irene pagdating. Hello, Sir James. Matigas na naman bang ulo ni Madam Rufa? Naku, sinasabi ko na nga ba? Irene, you can file a leave. Ako muna ang secretary ni Rufa. Hinampas niya ang braso nito. Sige sir, actually, Madam Rufa, masama rin kasi yung pakiramdam ko. Nakakatakot. Baka mahawaan kita. Masama yun sa bata. Buti na lang din po na si Sir James ang reliever ko. At nagsabuatan pa talaga ang dalawa. Kaya na, babe. What else do you want? Anong babe? You want to be my secretary? Call me ma'am. Sure, ma'am. Ano pong gusto ng boss ko? Malambing nitong tanong. Iritadong sinupil niyang ngiti, ngunit sadyang tumakas yon sa labi niya. After all those years, marupok pa rin talaga siya dito. Second chances don't mean forgetting about the past. Madalas ay patunay yon na pwede pang itama ang naunang pagkakamali. It could also determine whether the future is worth risking for. Para kay Rupa, their second chance in love was worth it. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!